Let's take a look at some chapters, na? Ito po, nasa chapter 19 na po tayo ng Acts. Tutuloy po natin itong series po natin. And we'd like to take a look at some deceptions, fulfillment of some deceptions, their time and our time. So mag-ingat po tayo, baka madadaya po kasi tayo. Let's read together. Ready? Go! May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinapangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinapian ng mga ito. Sinasabi nila, sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo, iniutos ko sa inyo, lumabas kayo. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo, ngunit sino ba kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan. Anupat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Nabalitaan iyon ng lahat ng naninirahan sa Efeso, maging Hudyo o Griego. Kaya't natakot silang lahat at pinuri ang pangalan ng Panginoong Jesus. Marami sa mga sumampalataya ang dumating at nagpahayag na sila ay nangkukulam, tinipon nila ang kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Kaya't sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, patuloy na lumaganap at nagtagumpay ang kanyang salita. Mahilig po ba kayo sa magic? Mahilig po ba kayo sa mga hula-hula? Pag meron kayong mga gustong malaman, sino po ang una niyong kinukonsulta maliban sa kaibigan at magulang? Baka tinitingnan niyo ang guhit ng inyong palad. Pakitingnan nga po yung guhit ng palad. May nakalagay dyan, letter M, di ba? Parang ganon. Mayaman, parang ganon. Ano yung isang ibig sabihin ng M? Matanda. Ano pa ba mga basihan natin? Uy, ngayon po ay electronic na rin. E-fortune telling. Meron na rin purong gano'n. Sa panahon pong ito, ay nalugmok ang buong bayan. Nung makita nila na there was demon possession, ang dali po kasing ma-identify as a Christian by joining. All of a sudden, you perform the same thing. You use the name of Jesus, and yet the demon will respond, Paul, I knew. Jesus, I know. But who are you? Baka po kasi wala kang connection na personal sa Panginoon. Hindi po kasi corporate. Huwag mo po sasabihin, active kami dyan sa church. No. You got to be active in your relationship with Jesus. Faith would be measured by your personal covenant with the Lord. Hindi po yung katulad nung nakikita nyo sa census na nailagay nyo yung religion and you think God will recognize the census. God doesn't honor that. And because of that, take a look at your own faith. Kasi po, dapat po, alam na alam mo ang turo ng Biblia, lumalalim ka at hindi ka dapat madadaya. Amen? So, kasi po, baka mamaya, ang tagal-tagal natin dito, pero pag nakakita ka ng pusang itim, ninenervyos ka rin, no? Diba? Okay. Alam niyo po ba kung ano to? If you're familiar with Aztec, ang Aztec po ay Mexico, remember? Ang mga turo po nito ay human sacrifice. A very primitive yet violent savage tribe during the time. Very powerful, well-known, kinatatakutan po. At sila po, may mga turo. Isa sa mga nagpauso po ng Mayan calendar. Ang tingin po nila, ang Earth, one of the last of creations na gugunawin. At yung calendar po nila, may deadline po talaga. And isang araw, nahintatukutan din po tayo sa mga ganyan, pero to no avail. Alam niyo po ba, isang araw, yung pong mga Aztec manuscript na yan ay sinunog po. Sabi nila,
Fake news. Tulad po nung mga magician, sa teksto po natin ngayon, they burned all the magic books because it was false. Aztec. Nawala na po yung sibilisasyong yan. At sila po ay unti-unti, alam nyo paano nangyari? Dumating po ang Spain, kinonquer po sila at pinasok po ang Catholicism. Medyo nakatulong po sa kanila. Si Hitler po conquered the world also, Europe especially, no? Maliit na bansa lang ba yan? Makapangyarihan po yan. Pero nung naghahari po siya, isa po sa mga pinasunog niyang mga aklat, ito pong Origin of Species at yung mga turo ni Darwin. Sabi niya, that's baloney. Tapon natin yung mga yan, walang kwenta. At yung mga tao po ay nagsimula na pong unti-unti. Nagtataka ko, ba't sa UP, saka sa CLS, yung tinuturo pa rin yan. Sapagkat tinatapon na po yan nung araw. Pero minsan may mga disciple po talaga, may mga follower. Alam niyo po ba na pati si Darwin hindi naniniwala doon sa theory niya? Yung po mga disciple niya ang nagporso po nito when he died. At pinasunog po yan ni Hitler. Anong mga paniniwala mo ngayon ang dapat nang pasunog eh? Ang dapat na pong itapon. Napanood nyo siguro to, Da Vinci Code, ha? Ang paniniwala po nila yun sa mga portraits o yung mga paintings, merong mga secret code dyan. Husay po ni Dan Brown. Kaya nakagawa po siya ng isang pelikula. Pero nung May 20, 2006, kailan lang yan, ha? Two communal Italian councilors, Stefano Gizzi and Massimo Rospandini, states a burning of a copy of the Da Vinci Code. Yung pong original. Saka po yung mga copies po nito, pinasunog po nila yan sa Italy. Sabi nila, foolishness. Stupidity. Matatalinong tao po ito, ha? Nung ma-realize po nila na wala ito. Dapat po magpasya ka rin to throw it away. Kasi po baka mabasa pa ng mga anak natin. Harry Potter, di ba nakapanood yan? Alam niyo po ba ano nangyari? Several incidents of Harry Potter books being burned, including those directed by churches. Saan po yan? Sa New Mexico, saka po sa South Carolina. Why? It encouraged witchcraft. Alam niyo po ba na talagang sa Bible po, pinapatay po ang mga mangkukulam talaga. Biro mo, nagtuturo ka paano lumipad yung walis tingting. At baka po yung mga anak niyo sumasakay sa walis tingting dahil sa napanood yan. Sabi mo nga sa katabi mo, itapon mo na yan. Ang dami mo paniniwala, ha? Ano pa ba? Di ba? Pagka may nuno sa punso, di ba? Nung bago-bago po kami rito, meron pong mga inaayos po kami sa bakuran, tinanggal po namin yung mga punso, ano? At nakatingin sa amin yung mga kapitbahay namin at iniisip na isang araw tutumba na lang ako, no? At hindi po totoo yan. Kasi po, puro anay po at pinakita namin sa kanila yung mga queen anay. And so the truth will set you free. Amen? Amen. I want the truth. I'm hungry for truth. Because this will revolutionize me from poverty to prosperity, from illness to health, from bitterness to joy. All this. Kailangan po, tingnan nyo mabuti kasi hindi ko alam, hindi ko na ma-pinpoint. Ano ba mga paniniwala? Di ba? Halimbawa po ay, pag hindi kami nagkasundo mag-asawa, hahanap ako ng iba. Baka po maraming mga aklat kayong nabasa eh. Mga meals and bones nung araw, di ba? Okay. Ngayon po, alam niyo po ba na ang Bible po ay mga bago na po yung limbag ngayon at ang mga apps po nyo sa Bible, unti-unti po nawawala tayo sa mga hard copy. Pero meron po palang na ipipreserve pa about 2,500 minuscule New Testament manuscripts. At least yung New Testament manuscript, meron pa po pala. Pero na-discover po natin, pag sinabi pong minuscule, yan po yung mga gula-gulanit, ang sabi, punit-punit, mga luma-luma talaga. Yung bang isang langgam na lang ang hindi pumipirma. Pero gusto ko mapunta tayo minsan sa Vatican.
Meron po silang isang library dyan, ang tawag po the Codex Vaticanus. Ibig sabihin lang po niyan, book from Vatican. Meron po silang mga earliest complete manuscripts of the Bible pa. Amen? Hindi lang po New Testament, complete early manuscripts of the Bible. At kasama po rito yung Greek translation of the Hebrew Scriptures. Ano po yung sabihin nun? Yung Old Testament po kasi, sinulat sa Hebrew eh. Meron pong LXX, ang ibig sabihin po LXX, 70. 70 scholars po kasi dyan, ang tawag sa kanila, the Septuagint. Sinulat po nila ang Biblia na nasa Hebrew sa Greek. At na-preserve din po dito sa Codex Vaticanus. Amen? Tindi po yung divine preservation ng Panginoon Diyos. By the way, until now, kahit po marami kayong mga Bible apps, the Bible remains top grosser. Ang ganda po, no? Pinakamabili pa rin po sa buong mundo kahit po maraming mga Islamic world tayo ngayon. Amen? At hindi lang po sa Amerika, pati po sa Pilipinas, bili pa rin po tayo ng bili ng Bible. Salamat. At pasalamatan natin yung basta nyo nakatanggap ng mga libreng Bible because of Gideon's International. Namimigay sa mga campuses po yan. Pagpunta nyo sa hospital, meron pa rin. Pagpunta nyo sa prison, meron din po. No? Salamat sa Diyos sa mga tulong na ito sa atin. Pero nakakalungkot kapag dito sa atin, merong walang Bible. Ay, wala akong Bible eh. Bakit? Naiwan ko po yung cellphone ko eh. Kasi nasa cellphone niya. So, galingan natin sa truth. Why? Because God has preserved truth para hindi tayo, at magsimula na po tayong magsunog ng maraming mga paniniwalang mali, mga pangit talaga, nakakasira sa buhay. Halimbawa, mabuting kaibigan, masamang kaaway. Grabe naman. Sabi mo nga sa katabi mo, sunugin mo na nga yan. Anong aklat ba yan? FPJ po yun eh. Di ba? Now, let me bring you back a little bit to the Old Testament. Why would God let Israel journey 40 years before reaching the Promised Land? May kausap po ako na pabalik-balik dyan, ano? Meron po tayong mga missionary kasi, ang isa po sa target po nila, punta sa Israel, tapos magsa-side trip po sa Egypt. Isa po sa nakarating sa atin sa Egypt, si Pastor Abel eh. Ako, hindi ako nakatungtong doon eh. Ha? Kaya alam ko yung mga kwentong Egypt ngayon. Sabi nila, Israel to Egypt by plane is only 20 minutes. Lapit lang ho pala. Para ka lang nag-Cebu at ilalak. Parang ganun lang, ano? Pero by walking, 40 days. Tama pala yung sabi sa Bible, 40 days walk. Mas mahirap po nung time na yun. Baka mas maiksi-iksi ito ngayon. Kasi po marami na po siyempre routes na magaganda. Ha? Pero why 40 days? 40 years in the wilderness. Why not cross immediately? May problema pong malaki. Why 40 years? They still have Egypt in mind. Ang hirap pong ligligin ng mga lumang turo. Sabi mga ulit sa katabi mo, sunugin mo na yan. Ha? Susunog tayo. Anong? Wag mo susunugin yung katabi mo. Hindi pala. Mga lumang turo. Kasi baka mamaya, hindi tayo maingat. Yung anak natin, ini-impluensyahan. Ikaw, natuturuan ka. Yung asawa mo. Huwag kang magtitiwala dyan. Lumalalim tuloy yung doubt and distrust, biro mo. Dahil ang dami nagtuturo sa'yo. No. Kaya pala hindi tayo mag-advance because we still have Egypt in mind. Imagine, they left Egypt, but Egypt did not leave them in their minds. Ang dami pong turo. Kaya po nung humarap sila sa bago sila humarap sa Diyos, pinagbili sa kanila ng Diyos, maligo kayo and change your clothes. Kasi po yung malalaswa po ang suot ng mga Egyptian, at gano'n na rin ang suot ng mga Israelita. Sabi niya, no, change your clothes. Bilin po sa wilderness yun. Ang daming papalitan talaga, aayusin. And so why suffer? Because you still have Egypt in your mind. Egypt is a representative of the old teachings that is not in scriptures. Kaya eto na ngayon, pagdating sa New Testament, ganito po magbitaw ng salita ang mga alagad tulad ni Apostol Pablo, wika niya, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon, bakit hindi? Hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos. There be a rebellion, a great rebellion against God.
at ang paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak. Ang dami na pong suwail sa panahon ito. Sino sa mga ito? Sino maglilid ng great rebellion against God? Nag-umpisa na po lahat na po ng panlalanse at lahat ng panlilinglang. At yung mga anak po natin, iniiwan nyo sa bahay, sa isang gadget. Ang tawag po sa mga gadget na yan is the third parent. Pinagpapastoran po, inaalagaan po yung iutak ng mga anak natin at magugulat na lang po kayo, iba mga behaviors nito. And so the only power the devil has against us is through deception. Napansin niyo po, konti na lang yung napoposes ng demonyo, nababawasan na rin po yung mga manyakis at mga rapists, pero tahimik lang po ngayon, Kasi po deception works underground. Are you with me? Paul again writing to the Colossians, he said, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan, na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. Pag po hindi po galing sa Bible ang teaching, ang tawag po dyan ay philosophies. Sabi po ni Mark Twain, ang galing po nitong writer na to, a lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes. Ano yung sabihin nun? Kabagal ng truth. Bine-verify pa kasi yan, di ba? Pagkatapos ay kinoconsult mo, tama ho ba itong turo na to? Samantalang yung kasinungalingan, shoo! Faster than the speeding bullet. Ang bibilis So huwag kayong basta-basta kakagat, yun po ang sinasabi niya. Huwag kayong maniniwala basta-basta. Consult the elderly. Baka po merong mga mapapahamak sa atin sa mga bagong, mabibilis na turo. And so Bible truths do not cease to exist even if they are ignored. Like for example, people still go to hell even if they don't believe hell. Di follow? Sige, okay lang. Walang impyerno. Ano lang yan? Katang-isip lang yan. Sige, okay lang. Pero it still exists. And one day you will be confronted by it. Now, let me bring you, confront you a little bit to contemporary wrong teachings. Ready na ba kayo? Hawakan mo yung katabi mo. Sabi sana, fasten your seatbelt. Number 1, politics shouldn't be discussed in church. Are you with me? What do you think? Ay, marumi yan. Ay, politics, it's dirty. And so we should never talk about it. Ano niyo po ba? Merong isang katuruan pa, separation of church and state made corrupt governments. Yung church po kasi naglinis-linisan, humiwalay And so yung gobyerno po, talaga, wala palang matuwid dito Humiwalay sila, so titirahin po nila yan. Kailangan po pala ay laging may Daniel sa tabi ng isang Nebuchadnezzar. Are you with me? There must be Peter who would address the Sanhedrin, who would say, we rather obey God rather than man. There must be the voice of God in Senate, in Congress, even in the executive, like Malacanang. At sa barangay. Ano po ito? Pero kailangan po, maging strategic din yung boses po natin. Hindi pwedeng basta ka lang magpe-preach. Do we have influence? Would people respect us when we talk? Or else, para ka lang nagtatapo ng perlas sa baboy, wika po ni Jesus. Mag-iingat, ngunit dapat makikilahok. Ito ang pangalawa. Tingnan natin ito Baka sinasabi niyo to sa akin Ay, Pastor, doon tayo sa winnable para hindi sayang ang boto. It's another lie. Asan po yung conviction nyo ngayon? Itatapon nyo dahil sa nabalitaan nyo, alam nyo po ba isang strategy? Magpakalat ng mga seemingly a survey. Style po yan para sabihin lang na, dito tayo, winnable to. Dahil po dyan, ikaw naman kakagat ka at sasabihin mo, talo pala yung biro mo, hindi pa nag-election, talo na ang panakiramdam mo. Dahil po sa mga pahayag. Nag-hire po talaga sila ng mga PR man para sabihin sa atin, lamang sila, nauungusan tayo. Okay? Ito ang pangatlo. What do you think? A Christian is not qualified to be president because he does not know how to run a government. Puro Bible lang naman yung mga Christian na yan. Puro praise the Lord, puro hallelujah. Dapat sa church na lang sila, wag na sila sa gobyerno. What do you think?
Aris, pwede ba yan? Hindi ka pwedeng tumakbo, ibig sabihin na. Let me give you some questions, some more questions on this. What do you think of this? Tayo, church na lang po. Okay? Let me give you some questions. Number 1. Sino ang malamang na di magnanakaw? Tanong lang naman po yan. Hindi ko naman sinasabi yung iniisip ko, ang iniisip nyo, na iniisip ko. Number 2. Sino ang makakaunawa sa mahirap? Oh! Galing sa mahirap, kaya siguro nakakaunawa, no? Sino ang di magbabawal sa pananambahan? Palagay niya. Pagka nagkaloko-lokon lahat ng yan, magkakaroon ng konting killing upang patuloy ang pananampalataya. Something to think about. Sino ang hihingi ng karunungan sa Diyos? Siguro pwede ko pang dagdagan. Sino ang tatawag kay Pastor Joy? Pwede kayang mga mananampalataya ang iniisip natin na bigyan ng pagkakataon even if you think it is on the losing end. Sa ngayon po niya. Kausap ko po yung mga coordinator ngayon na sabi ko, why don't you come here? Hindi namin kayo nararamdaman eh. We would have to make you feel. Pero parang ang dami po nila masyadong kinukonsider na mga area. So baka po yung mga representatives will be discussing things with us. Baka sabi ko, mamigay tayo ng mga polyeto. We get to be heard. Kasi po, maaaring hindi nyo nadidinig, pero yung pong mga private meetings po namin, na ipapasa po ito ng mga nakikipag-ugnay at nakikita nila, hindi lang natin nadidinig. That's what we're saying. Let me turn you around a little bit. Let's go to some other places. Alam niyo po ba, ang Amerika po, dinadayo po ito ng Gustong-gusto po ng mga Pilipino, magpunta tayo ron, di ba? Gusto natin maging US citizen at gusto natin dual citizen and all that. Ang isa po sa mga legacy ng Amerika ay film. Kaya nakilala natin si Van Damme, Angelina Jolie. Tapos yung music po nila, kaya alam po natin ang Coldplay. At kilala natin yung mga historic monuments po nila kahit di pa tayo nakakarating. One of the greatest cultural, political, economic powers in the world. America remains a largely Christian nation, although less so in the past. 74% of Americans identify with the Christian religion and 5% identify with non-Christian religion. Parang maliit, di ba? Pero, outstanding po sa mga analysis ngayon, yung pong American faith decline. Islam is the third largest religion in the United States after Christianity and Judaism. A 2017 study estimated that 3.45 million Muslims were living in the United States, about, little lang, 1.1% of the total US population. Pero the influence is tremendous. Kaya po napapailing po yung mga yan pagka may mga LGBTQ rally. Okay? Sabi niya, look at the Christians. Mula po kasi noong 1880s to 1914 lang po ito, several thousand Muslims immigrated to the United States from the former territories of the Ottoman Empire and British India. Today, the number of mosques continues to grow at a steady pace across USA, according to the report that identified 2,769 mosques in 2020. Malalaki, magagara, makapangyarihan. Dahil po dyan, nakapag-elect na po sila ng isang Muslim president then for one time. Ano po ang dahilan? Yung mga Kristiyano po, nagpapabaya. They're no longer vigilant. Hindi na rin po sila yung nagka-campaign about their faith at the conquest. Isa po sa mga dahilan din po, biological. Ang mga Amerikano po, may contraceptives. Ang mga Muslims po, marami po silang anak. So, ang tindi po ng paglago nito mga ito. The overall Christian share of the population has dropped in recent years, and the number of Americans who do not identify with any religion has soared.
Hindi lang po politics yan. Personal commitment by believers. Pwede po talaga na kahit majority pa rin sila ngayon, magpabaya at patuloy na mawala ng interest. Isa po sa mga witness doon, pinapanood ko everyday, panoorin niyo po yung mga vlog ni Ray Comfort, how he shares the gospel everyday. At makikita niyo po yung mga yung analysis ng mga tao. Is Christ really necessary? Is church really necessary? Is the Bible, should the Bible really be read? Ang dami na po mga Amerikano kumu-question na po sa... Bakit po? Yung mga nanay, hindi na po sila nadadala sa church kasi. Sino po yung pinababayaan natin ngayon? Ngayon, ang banggit lang natin, baka pinababayaan ng ating barangay, ang neighbors. Pero baka po mamaya, pupunta po kayo rito, nag-iisa po kayo, wala yung asawa po ninyo, wala po yung mga anak. Sabi mo nga sa katayo mo, huwag kang magpapabaya. Amen. Canada. Tingnan natin Canada, Diverse culture. Isang beses po, nagkaroon akong pagkakataon, napunta po ako dyan, airport pa lang po, sasabihin na kagad nung hindi ko alam kung joke sa kanila yan, sasabihin nila, welcome to a non-Christian nation. Kasi po, diverse po Pero dapat po, sa statistics po nila, Christian nation po sila. Nakilala po sila sa mas ganda po ito, Polite people, yeah, that's true. Maple syrup, yung pong pancake po ninyo. Putin, ice hockey, Hollywood entertainment, and others. Natural scenery, combination po sila ng rural-urban. Nakita niyo po, gubat na gubat, ang daming puno, ang dami pong ibon sa paligid, pero high-tech. Okay? Canadian Christianity decline. 2018, a slim majority of Canadian adults, 55% say they are Christians, including 29% who are Catholic and 18% who are Protestant. About 3 in 10 Canadians say they are either atheist, agnostic. Alam niyo ba yung agnostic? Yung bang, I don't know the truth anymore. Or nothing in particular. Paparami po yan. Generation by generation, decline. Dahil po dito, isang araw, magugulat na lang po kayo kung paano mambabarug ang Diyos sa isang bansa. Kahit mataas po ang Christianity, Canada has declared they have no official religion. And support for religious pluralism and freedom of religion is an important part of Canada's political culture. Susuportahan po nila lahat ng ideology. Kaya po, sila po ang isa sa mga unang-una nag-declare ng same-sex marriage. Isa po sila, matatapang po sila, sabi niya, we have freedom. Kaya po, pagka nagagalaw po ang isang pundasyon. Listen up everybody. Huwag po niyong gagalawin ang pundasyon ng planetang ito. Yung, alimbawa po, ang church po natin may bylaws, hindi po namin gagalawin yan sapagkat may mga pinagbilin dyan na hindi po pwedeng kakantiin man lang. Are you with me? Halimbawa po, kahit akong pastor dito, hindi ko pwedeng ibenta itong property ito. Pinagbilin po yun, nakatutok po yun. You shouldn't touch that. Alam niyo po ba, ang Bible, ang dami pong pinagbilin din na wag mong gagalawin. Isa rito, sabi niya, pagka mayroong mga ancient monuments, sabi niya, don't touch that. Yung mga mohon ng bahay, wag mong gagalawin yan. Wag mong ililipat yung mga bakod ng kapitbahay mo pag siya'y natutulog. Don't touch that. Alam niyo po ba, isa sa mga pinagbili ng Bible, sabi niya, yung pagkalalaki mo sa pagkababae mo, wag mong gagalawin yan. Dalawa lang ang pinagbilin. Pag dineclare ng Diyos na marriage would be for Adam and Eve, do not touch that. Or else, He will touch the nation. Foundations must be respected. Are you with me? So, kapag po ang isang mayabang na Pangulo, gagalawin niya po ang mga pundasyon ng Diyos na nilagay sa isang bansa. Ang moralidad natin, hindi po pwedeng palitan po yan. Kakantiin ng Diyos ang bansa. So mag-iingat po tayo. And so with Christianity in decline after having once been central and integral to Canadian culture and daily life, Canada has become a post-Christian secular state. This is a statement. Lumalaban sa Diyos itong bansang ito. Post-Christian. Are you with me? So babantayan po natin, barangay lang siguro kaya nyo. Pero sa election pong ito, magbabantay po tayo ng buong bansa. Let me bring you to Mexico a little bit.
Mexico is famous for its vibrant, colorful. Marimar lang kilala ko rito eh, Marimar. Spicy cuisine, doon pa tayo natuto, no? Festive drinks. Best beaches destination in the world. So, pero nag-declare din po sila, Mexico does not have an official religion. Pero very Catholic po talaga yan. Alam nyo, sino po nagdala sa kanila? From Aztec, ang nagdala po sila ng religion sa kanila, French. Catholicism po talaga. Alright. Identified as Catholic, pero no official religion. Mexican Catholics has fallen by 5% in the first decade of the 21st century and is continuing to decline as adults die. Ano ibig sabihin po nun? Hindi po nai-impluensya ng mga magulang yung anak. Malaki pong problema po yan. Kaya po ang dulo, itong pong talatang ito, gusto ko pag-isipan nyo. Can we read together? Sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng ang taong iyon ay kanyang muling binuhay. Sabi nga nyo, one day. There is a definite day in which God will judge the world. Nakapix po yan. Nakakalendar po sa Diyos yan. At ang basis po niya, yung pong nasa Codex Vaticanus. Napakahalaga po pala na hindi ginagalaw yung mga pundasyon ng mga bansa. At ito ay ang mga binanggit ng Diyos sa kanyang mga salita. Amen? Buong katarungan. Meron pong benchmark ang katarungan. Ang judgment po, ang justice po, meron pong basihan yan. Hindi ho po pwedeng, nag-isip lang ang Diyos, wala ako sa mood ngayon, itatapong ko kayo sa impyerno. Hindi po gano'n si Lord. Meron po laging may basihan. And so we encourage everyone, read your Bible again. Do not touch the foundations of your barangay. Let me give this statement, okay? When there is calamity or death, huwag po kayo mag-joke pagka mayroong lindol, may bagyo, may gyera, may coronavirus. No, it's serious. Be quiet or pray. The angel of justice is around. Lalo na kung parehong minamamatay pa, tahimik lang po tayo. May nababanggang mga motor dyan, mayroong mga inaatake sa puso, be careful. Sabi niya, the angel of death might hear your complaint, and respond to your words. Totoo ba yan? Kasi nungalingan na naman ang relihiyon yan. Let me give you, ang dami pong talata, let me give you just one. When God passes with this angel of death, ano po ito? Hindi po ito yung terminal judgment. Ito po ay mga temporary judgment pa lang. During the time of David, you can read this. Meron pong offense si David, na-offend po ang Diyos sa kanya. Sabi niya, mamili ka, magkakagyera, magkakamatayan yung pamilya, o padadaanin kita ng isang famine. Pinili po niya itong famine, sabi niya, pero 3 days po ito, matindi-tindi, ang dami pong namatay. And kinonsulta niya ang Diyos, ano pong dapat kong gawin para matigil na po ito? Sabi niya, maghandog ka. At nag-offering po siya kay Lord sa isang altar ni Arauna. Tapos po, nung makita ng Diyos yung handog, iniutos ni Yahweh sa anghel na isuksok na ang espada. At sumunod naman ito. Ngunit hindi makapunta sa altar si David upang sumangguni sa Diyos sapagkat natatakot siya sa espada ng anghel ni Yahweh. When somebody is dying in the neighborhood, accidents, lalo na yung mga young people, pagka ang daming mga nasasalanta, say to your neighbor, shh, keep quiet. Do not complain. Because the angel of God passes. Meron po mga temporary acts of judgment in Lord before the terminal. Bago po yung panghuli sa lahat. Check nyo po yung angel of death sa Bible. Ang dami po nating mga concordance sa mga cellphone po natin. At makikita po ninyo, God always sends an angel with a sword to execute injustices in the land. Pero pag meron po nagpe-pray, meron po naghahandog, meron pa po nag-church, meron pa po nagsisimbata, pinapasuksok po ng Diyos anghel. Suksok mo yan. Meron pang simbata dyan. There are still people who honors me. And then God stops the famine and the pestilences. Amen? So, palakpakan natin si Lord dahil sa, ano na po tayo. Ang tawag po nila sa panahong ito,
Post-COVID-19 era na po ito. Okay? Kasi po, may bago pong virus, iba po pangalan. Joke lang po yan. Baka makita ako ng angel. Let's all rise. Hawakan po natin ating mga puso. Lumapit tayo sa Panginoon. Lord, give me that fire. Come on, ask the Lord. Lord, wag mong pahintulutan na malamig ako sa aking mga pananampalataya at sa responsibilidad ko sa iyo. Pag-apuyin mo po ako, Panginoon. Come on, speak to the Lord. Sabihin natin sa Kanya, gusto ko po ipaglaban ang pananampalataya. Hindi kami magagaya sa Amerika, sa Canada at sa Mexico. Hihilingin natin sa Panginoon Diyos. Aangat, hindi lang po ang mga born again, even the Catholics will help spread the good news that Jesus has been risen and that He can raise us up to when Jesus returns. Come on, speak to the Lord. Lord, get me involved. Lord, wag mo pong pahintulutan puro ako bahay at trabaho lang. Wag mong pahintulutan, Panginoon, na ako ay neutral, passive, uninvolved. Touch my life, Lord. Rekindle the fire in me. Come on. Sabihin mo sa Panginoon, gusto ko pong maglingkod sa iyo. Hindi lang po ako taga-dalawa. Panginoon, pakinggan mo mga kapatid kong ito. Sa kanaisin ng kanilang mga puso, sa mga panahong ito, nagbabagsakan ang mga statistics ng Kristyanismo. At maapoy, agresibo ang mga Muslim. Hindi na kaaway, Panginoon, ngunit nais po namin ang katotohanan would prevail. Thank you for preserving the scriptures and make it still top grosser in sales. We ask, dear Lord, that we will not just buy it and keep it, but we will read and obey it. Give us the fire, consume us, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. God bless you.